Kaibigan, hayaan mong magsimula ako sa isang tanong na madalas nating tinatakbuhan, ngunit bihirang harapin ng buong tapang. Gaano kalaki ang halaga mo kung hindi mo ito ipinaglalaban? At sino ba talaga ang nagbibigay ng presyong iyon? Ikaw ba o ang mga taong pinili mong bigyan ng bahagi ng iyong buhay? Marahil ay naranasan mo na ito. Ang pakiramdam na para bang unti-unti kang nauubos, hindi dahil mahina ka, kundi dahil may mga tao sa paligid mong nasanay na andyan ka palagi. Parang hangin na hindi na nila pinahahalagahan. Hindi sila nakikinig kahit nagsasalita ka. Hindi sila nagbabago kahit paulit-ulit mong ipinapaliwanag ang iyong nararamdaman. At sa katahimikan ng iyong gabi, napapaisip ka, paano kung bigla na lang akong maglaho? Mapapansin kaya nila? Mabubura kaya agad ang puwang iniwan ko? O doon pa lang nila mauunawaan kung sino ako sa buhay nila? Sa ating panahon, kaibigan, mahirap ang magsalita. Pero minsan mas mahirap ang manahimik, lalo na kung ang katahimikan ang magsisilbing salamin na babasag sa kanilang ilusyon. Ito ang uri ng katahimikang kinilala ng mga Stoic bilang sandata ng matapang. Sapagkat sabi nga ni Marcus Aurelius, "The nearer a man is to a calm mind, the nearer he is to strength." Sa sali ng ating karanasan, kapag tumahimik ka, doon mo mas nakikita ang lakas mo, at doon nila mas nararamdaman ang pagkawala mo. Kung kaya ngayon, magsisimula tayo sa pinakamadilim, ngunit pinakamakatotohanang yugto ng pag-alis. Ang unang pagyanig na nararamdaman nila, ang sakit ng pagtanggi. Isipin mo ang isang taong sanay na kahit gaano siya kalamig, kahit gaano siya kalayo, kahit gaano niya ipagsawalang bahala ang nararamdaman mo, nariyan ka pa rin. Sa bawat tawag, sagot ka. Sa bawat problema niya, ikaw ang takbuhan. Sa bawat oras na kailangan niya ng lambing, ikaw ang naghahain ng sarili. Ngunit sa oras na piliin mong lumakad palayo ng walang salita, bigla siyang nagigising. Para bang may tinanggal kang mahalagang suporta sa ilalim ng buhay niya, isang bagay na hindi niya nakitang mahalaga hanggang nawala. Sa simula, ipinapakita nila ang pagiging malakas, ang pag-aastang walang pakialam. Para bang wala lang sa kanila. Pero ito ang unang ilusyon na guguho. Dahil ang biglaang pagkawala mo ay hindi lang kawalan, ito ay pagtanggi. At ang pagtanggi, para sa taong nasanay na hawak kanya, ay parang sugat na tumitibok sa ilalim ng balat. Hindi niya aaminin, pero ramdam niya iyon. Dito pumapasok ang unang uri ng tao na dapat nating pag-ingatan, ang mga taong pinahahalagahan ka lamang kapag wala ka na. Makikilala mo sila sa paraan ng kanilang pakikitungo. Masaya silang tumatanggap, ngunit hindi marunong magbigay. Inaasahan nila ang presensya mo, ngunit hindi nila tinatanong kung kumusta ka. Minsan sila'y nasa anyo ng matalik na kaibigan na hindi marunong makinig. Minsan naman ay karelasyon na palaging inuuna ang sarili o kapamilya na nakasanayang ikaw ang mag-a-adjust palagi. Kapag humihingi ka ng oras, napaparusahan ka ng katahimikan. Ngunit kapag sila ang may kailangan, para kang apoy na dapat laging nandoon. At bakit kailangan silang iwasan? Sapagkat tulad ng tinuro ni Epictetus, you become what you give your attention to. Kung patuloy kang nakikipag-ugnayan sa mga taong kumukuha ngunit hindi nagbibigay, unti-unti kang nauubos, bumababa ang tingin mo sa sarili, at natatanggap mong normal ang hindi pinahahalagahan. Isa itong mabagal na lason. Hindi mo ito mararamdaman agad, pero sisira ito sa panloob mong lakas. Ano ang ginagawa ng Stoic sa ganitong uri ng tao? Hindi niya sinisigawan, hindi niya pinapahiya, at hindi niya pinahihirapan ang sarili sa endless explanations. Ang ginagawa niya ay naglalakad palayo ng may katahimikan at dignidad. Sapagkat ayon kay Seneca, he who seeks wisdom must learn to subtract. May mga tao talagang hindi dapat pagpilitan sa buhay. Ang pag-alis ay hindi kawalan ng pagmamahal. Ito ay pag-ako ng responsibilidad para sa sarili. Pagkatapos ng unang dagok ng pagtanggi, nararanasan nila ang pangalawang yugto. Ang lumalawak na puwang ng pagkawala mo, para itong malamig na kwartong dati mong pinainit. Sa una, hindi ito halata. Pero paglipas ng mga araw, ramdam nila ang paglamig. Naghahanap na sila ng presensyang dati, ay hindi nila binibigyang halaga. Dito na natin makikilala ang pangalawang uri ng tao, ang mga komportabling may hawak sa iyo, pero hindi komportabling wala ka. Sila ang mga taong tila okay lang kung ikaw ay nandyan, ngunit hindi nila maisip ang mundong wala ka. Makikita sila sa mga kaparehang biglang nagiging mas sweet kapag may banta na mawawala ka, o kaibigang biglang nagme-message kapag hindi ka na nagpaparamdam.
Hindi ito pagmamahal, ito ay takot na mawalan ng benepisyong nakukuha nila mula sa iyo. Dapat ba silang iwasan? Oo, sapagkat hindi ka nila minamahal, inaangkin ka lang nila. Gusto ka nila hindi dahil sa kung sino ka, kundi dahil sa kung ano ang nagagawa mo para sa kanila. At kapag nabuo na nila ang pag-asang lagi kang nandyan, nawawala ang paggalang nila. Sa ganitong klasing tao, ang turo ng Stoic ay malinaw. Huwag kang maging alipin ng inaasahan ng iba. Si Marcus Aurelius mismo, sa kaniyang Meditations, ay paulit-ulit na nagpapaalala na ang mabuting tao ay kumikilos dahil iyon ang tama, hindi dahil inaasahan ito ng iba. Kung kaya't kapag ang isang tao ay natutong mahalin ka lamang kapag wala ka, huwag kang bumalik ng madali. Hayaan mong maramdaman niya ang bigat ng pagkawala mo. Hindi bilang paghihiganti, kundi bilang pag-angkin ng sarili mong halaga. Sa paglalim ng katahimikang iniwan mo, nagsisimula ng gumalaw ang isang bagay sa loob ng isip nila, isang mabagal ngunit matalim na kirot. Hindi na iyon basta simpleng pangungulila. Hindi na iyon tanong na, nasaan ka? Kundi isang mas mabigat na tanong. Bakit ako hindi binalikan? At dito pumapasok ang ikatlong yugto, ang nakabibinging pag-uusisa. Ang kuryosidad, kapag wala itong nasasandalan, ay nagiging parang apoy na ninanakaw ang hangin. Lalo itong lumalaki, lalo itong kumakain ng loob, lalo itong nagiging pagkahumaling. Sa simula, tinitingnan lang nila kung online ka pa ba. Maya-maya, sinusuri na nila ang bawat tahimik mong galaw. Hanggang sa unti-unti, ang kawalan mo ng salita ay nagiging multong sumusunod sa kanila. At dito natin matatagpuan ang ikatlong uri ng taong dapat nating pag-ingatan. Ang mga taong inuuna ang pagkontrol sa iyo kaysa pagmamahal sa iyo. Makikilala mo sila sa kanilang paraan ng paghawak. Hindi sila nagtatanong kung masaya ka. Tinitingnan nila kung sumusunod ka. Hindi sila naghahanap ng katotohanan. Hinahanap nila ang impormasyon para hindi ka makaangat sa kanila. Sila ang mga kaibigang laging may tanong, pero walang malasakit. Sila ang mga kapamilyang lagi kang sinusuri. Sila ang mga karelasyong hindi natutuwa sa kalayaang nakakamit mo. Sa kanila, kaibigan, malinaw na babala ang ibinibigay ng mga Stoic. Sapagkat sinabi ni Epictetus, "If you want to improve, be content to be thought foolish and stupid." Ang ibig sabihin nito, matuto tayong matahimik na hindi ipaliwanag ang sarili dahil ang nagpapaliwanag ng lahat ay nagiging alipin ng opinyon ng iba. Kapag may taong mas interesado sa pagbusisi sa iyo kaysa sa pag-unawa sa iyo, hindi mo utang ang paliwanag, sapagkat ang taong tunay na nagmamahal, nakikinig. Ang taong nagnanais lamang ng kapangyarihan, nag-iimbestiga at bakit kailangan silang iwasan dahil ang uhaw sa impormasyon ay uhaw din sa kontrol. Sa oras na ibigay mo ang paliwanag na hinihingi nila, para mo na ring ibinigay ang kapangyarihan mong pumili. Kaya sa kanila, ang pinakamabisang tugon ay hindi pagsigaw, kundi katahimikan. Sapagkat maraming tao ang nababaliw sa hindi nila alam, at sa hindi nila malaman, nasisira ang ilusyon nilang hawak kanila. Habang lumalalim ang pag-aalala nila sa iyong kawalan, pumapasok sila sa susunod na yugto, ang sapilitang pagharap sa sarili. Ito ang yugtong hindi nila kayang takasan, kahit gaano pa nila subukan, dahil wala ka na para pagbintangan, wala ka na para gawing dahilan, wala ka na para pagtakpan ang mga kapangitan nilang pilit nilang nilalayuan. Isipin mo ang isang taong sanay tumakas sa salamin. Kapag wala ka na, wala na siyang ibang makikitang kaharap kundi ang sarili. At bigla siyang napapaisip, ako ba ang dahilan? Ako ba ang tumulak sa kanya palayo? Ako ba ang hindi marunong magmahal? Sa puntong ito, nakikita natin ang ikaapat na uri ng tao na dapat bantayan. Ang mga taong ihinahasik sa iyo ang sisi na sila mismo ang dapat magdala. Sila ang mga taong kung may problema, ikaw ang inaakusahan. Kung may tampuhan, ikaw ang pasimuno. Kung may distansya, ikaw ang may gawa. Makikita mo sila sa mga kaibigan na laging nagsasabing, ewan ko sa'yo, kahit sila ang may pagkukulang. Sa mga pamilya na binabaliktad ang kasaysayan para hindi sila masaktan. Sa mga karelasyon na nagtatago ng kasalanan sa ilalim ng paratang. At bakit delikado sila? Sapagkat ang taong ayaw harapin ang sarili, ikaw ang gagawing salamin niya. Hindi niya kayang tanggapin ang katotohanan, kaya ipapasa niya sa iyo. Hindi niya kayang harapin ang sakit, kaya ikaw ang papasanin niya. At kapag hindi mo tinanggap, ikaw ang magiging kontrabida. Ano ang payo ng Stoic dito? Si Marcus Aurelius mismo ang nagsabi sa kaniyang Meditations,
When you are offended at any man's fault, turn to yourself and study your own failings. Ang ibig sabihin, huwag mong akuin ang sakit ng ibang tao. Maaari mong suriin ang sarili mo, ngunit hindi mo kailangang ibalik sa balikat mo ang bawat kasalanan nilang dapat nilang harapin. Sa ganitong klasing tao, ang dapat gawin ay panatilihin ang distansya. Hindi dahil takot ka, kundi dahil may hangganan ang iyong lakas. Ang Stoic ay hindi tumatakbo, pero hindi rin siya nananatili sa lugar kung saan hindi niya kayang umunlad. Kaya kung ang isang tao ay gumagawa ng mundo kung saan ikaw ang laging mali, ang pinaka-Stoic na hakbang ay huwag na lang lumahok sa laro nila. Ang katahimikan mo ang magiging aral nila o magiging multo nila. At pagkatapos ng sapilitang pagharap sa sarili, dumarating ang yugto na pinakakinatatakutan nila. Ang hindi mapigil na pagnanais na habulin ka. Hindi dahil nagbago sila. Hindi dahil suddenly mahal ka nila ng totoo. Kundi dahil napagtanto nilang ang mundong dati mong pinupunan ay bigla nilang kailangang punan mag-isa. At dito lumilitaw ang ikalimang uri ng tao na dapat nating bantayan ng mabuti. Ang mga gumagapang pabalik, hindi dahil minamahal ka nila, kundi dahil natatakot silang mawala ka. Makikilala mo sila sa pangungusap na, ayusin natin, pero hindi nila sinasabi kung ano ang aayusin. Miss na kita, pero hindi nila sinasabi kung paano nila babaguhin ang sarili. Mag-usap tayo. Pero ang totoo, gusto nilang makabalik sa lumang sistema kung saan ikaw ang nagbibigay, sila ang tumatanggap. Dito malinaw ang turo ng Stoic. Hindi dapat basta binabalikan ng isang taong nagigising lamang dahil wala ka. Sapagkat ang pagising na iyon ay hindi laging simbolo ng pagbabago. Minsan simbolo lang ito ng pangamba. Hindi mo dapat tugunan ang takot nila. Ang dapat mong unahin ay kapayapaan mo. Sabi nga ni Seneca, "He suffers more than necessary, who suffers before it is necessary." Ang ibig sabihin, kung babalik ka sa taong hindi nagbago, ikaw ang magdurusa ng paulit-ulit. Kaya kapag may taong biglang humahabol sa iyo, huwag agad bumalik. Suriin mo muna. Tanungin mo ang sarili mo, hinahabol ba niya ako dahil mahal niya ako? O dahil komportable siya nung nandyan ako? Kung ang sagot ay ang pangalawa, huwag kang bumalik sa apoy na dati ka nang sinusunog. Sa pag-usad ng mga araw na hindi nila naririnig ang iyong tinig, nagsisimula ng magbago ang anyo ng katahimikan. Sa simula, ito'y simpleng tanong. Kung nasaan ka, kung bakit ka tumigil, kung bakit ka naglaho. Ngunit habang tumatagal, ang katahimikan ay hindi na tanong kundi salamin. At ang salamin ay hindi madaling tingnan kung ang nakikita nila ay mga bahagi ng sarili na matagal na nilang itinatago. Kapag hindi ka bumabalik, kapag hindi ka nagpapakita ng kahit bahagyang paggalaw, nagsisimula nilang tanungin ang katotohanan na dati nilang tinatakasan. Kung hindi niya ako hinahanap, baka hindi niya talaga ako kailangan. At dito kaibigan pumapasok ang ika-6 na yugto, ang banggaan ng ginhawa at pagsisisi. Ang ginhawa ay pumupunta sa taong sanay mong pinapalaya mula sa responsibilidad. Ang pagsisisi naman ay bumabalik sa taong alam niyang may nagawa siyang mali, pero huli niyang natutunang harapin. Parang dalawang sundalong magkalaban ang dalawang damdaming ito. At sa gitna nito, ikaw ang taong hindi na nila maabot. Dito natin matatagpuan ang ika-6 na uri ng taong dapat nating pag-ingatan. Ang mga nagbabalik hindi dahil nagbago sila, kundi dahil hindi nila matiis ang konsensya nila. Makikilala mo sila sa kanilang mga salita. Hindi sila humihingi ng tawad. Humihingi sila ng pagbura. Gusto nila ng bagong simula, hindi ng pag-ako ng kasalanan. Gusto nila ng kapatawaran, hindi ng pagbabago. Ang Stoic ay hindi madaling nabubulag dito. Sabi nga ni Marcus Aurelius, "A wrongdoer is often a man who has left something undone." Ang ibig sabihin, ang tunay na nagkamali ay hindi lamang ang gumawa ng kasalanan, kundi ang tumangging itama ito. Kaya kung may taong bumabalik sa iyo na walang binago, tinatahak mo lang muli ang parehong sugat. Ang Stoic ay marunong magbigay ng pag-unawa, pero hindi niya ibinabalik ang sarili sa taong nananatiling walang pag-unlad. Habang umiikot sa loob nila ang pagsisisi, pumapasok ang pangit at desperadong yugto ng kanilang pagbalik. Ito ang sandaling naglalabas sila ng galaw na alam nilang makakaapekto sa iyo. Minsan paglalambing,
minsan pagmamakaawa, minsan pangungulit, minsan naman pananakit ng damdamin. Ito ang yugto ng mga pagtatangka nilang manipulahin ang katahimikan mo. At dito lumilitaw ang ikapitong uri ng taong dapat nating iwasan. Ang mga taong mas inuuna ang kontrol kaysa katotohanan. Sila ang mga taong biglang nagpaparamdam, pero wala namang malinaw na intensyon. Sila ang mga nagpo-post ng kung ano-anong bagay para mapansin mo. Sila ang mga gumagamit ng selos, galit, drama, o guilt para gumalaw ka pabalik. Sila ang mga taong hindi kayang kumilos ng may dangal, kaya ginagamit ang emosyon para ilihis ka. Dapat mo silang iwasan, kaibigan, sapagkat sabi ni Epictetus, "No man is free who is not master of himself." At kung sila mismo ay bihag ng sariling emosyon, malinaw na hindi nila kayang maging ligtas na kasama sa iyong pag-unlad. Hindi mo trabaho na hilahin ang taong ayaw tumayo. Hindi mo tungkulin na sagipin ang taong ayaw pa ring magbago. Ano ang sinasabi ng Stoic sa ganitong sitwasyon? Simple, huwag kang magpadala sa dramatikong kilos ng iba. Ang drama ay apoy, ang Stoic ay tubig. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili. Hindi mo kailangang makipagtalo. Hindi mo kailangang bumalik sa laban. Ang kailangan mo lang gawin ay bantayan ang sarili at panatilihin ang katahimikan. Dahil ang katahimikan ay hindi lamang hindi pagsasalita. Ito ay pag-angkin ng kapangyarihan. At dito na tayo sa ikawalong yugto, ang bigat ng katahimikan mo. Dito na lumalakas ang hangin na pumapasok sa dibdib nila para bang may bagay silang hinahanap pero hindi nila mahanap. Hindi nila alam kung saan ka nagpunta. Hindi nila alam kung masaya ka. Hindi nila alam kung iniisip mo pa sila. At ang hindi nila malaman ay nagiging kadena na nagpapahigpit sa dibdib nila. Ito na ang oras kung kailan natatanto nila ang bagay na sadyang hindi nila inakala. Ang katahimikan mo ay hindi pagtakot. Ito ay pag-angat. Ang katahimikan ay hindi paghihiganti. Ito ay pagbalik sa sarili. Hindi mo sila iniwan upang wasakin sila. Iniwan mo sila upang buuin ang sarili mo. At ang hindi nila natanggap ay hindi ang pagkawala mo, kundi ang katotohanang hindi ka na nila kayang kontrolin. At kapag ang katahimikan ay naging realidad, pumapasok ang ikasiyam na yugto, ang takot. Takot na baka nakahanap ka ng bagong direksyon. Takot na baka nagising ka sa katotohanan. Takot na baka nalaman mo na mas kaya mo pala ang mundo nang wala sila. Takot na baka nagbago ka na. Takot na baka naghilom ka na. Sapagkat kapag ang sugat ay gumaling, hindi na ito tinatamaan ng lumang talim. At dito lumalabas ang ikasiyam na uri ng taong dapat nating pag-ingatan. Ang mga takot hindi dahil mahal ka nila, kundi dahil hindi na sila sigurado kung saan ka lulugar sa mundo nila. Hindi ito pagmamahal, kaibigan. Ito ay pagkalito. Ito ay pagkalugmok sa kawalan ng kontrol. At kapag bumalik ka sa kanila dahil sa takot nila, hindi ka nila mamahalin. Ikukulong ka uli nila sa parehong bangin. Kaya itinuturo ng Stoicism, huwag kang bumalik sa takot ng ibang tao. Bumalik ka lamang kung may katotohanan, hindi kung may pangamba. Sapagkat sabi nga ni Seneca, "No man can have a peaceful life who thinks too much about length and not enough about depth." Kung babalik ka sa mababaw na dahilan, mababaw na sugat ang babalik sa iyo. Ngayon ay dumarating tayo sa pinakahuling yugto, ang pag-unawa nilang malaya ka na. Hindi mo na sila hinahanap. Hindi mo sila sinusundan. Hindi mo sila binabantayan. At ang kalayaang iyon, kaibigan, ay mas mabigat kaysa kahit anong salita na maaari mong ibato sa kanila. Sapagkat ang taong malaya ay hindi na natatakot, at ang taong hindi na natatakot ay hindi na kayang kontrolin. Dito natin matatagpuan ang huling uri ng tao na dapat nating iwasan. Ang mga nagmamahal lamang kapag mahirap ka nang abutin. Sila ang mga tao na biglang naglalakad pabalik sa buhay mo kapag may bago kang lakas, bagong direksyon, bagong kapayapaan. Hindi sila nagmamahal, nangangamba silang maiwan. Hindi sila tunay na humahanga, natatakot silang mawala ang dating ikaw. Ngunit sa puntong ito, kaibigan, hindi mo na sila kailangang iwasan. Dahil hindi mo na rin sila ipinipilit. Dahil mas malakas ka na. Dahil mas buo ka na. Dahil alam mo na sa wakas,
Ang katahimikan ay hindi pag-urong, ito ay pag-angat. Kung kaya't marahang ilalapag ko ang huling salita sa ating paglalakbay mula kay Marcus Aurelius mismo. The best revenge is not to be like your enemy. At sa ating panahon, ang ibig sabihin nito ay ang pinakadakilang tagumpay ay ang hindi pagiging bihag ng mga taong dati mong hinahabol. Kung naririnig mo ang sarili mo ngayon, kaibigan, tandaan mo ito. Ang kapayapaan mo ay hindi regalo ng iba, ito ay tagumpay mo. At huwag mong hayaan na may sino man ang hihila nito mula sa iyo. Kung may naiwan sa iyo ang mahaba nating pag-uusap, hangarin kong ito ang manatili. Hindi mo kailangan ng pahintulot ng kahit sino para lumaya. Kaya't kung handa ka ng maging mas malakas, mas tahimik, mas matatag, iwan mo ang iyong saloobin sa ibaba, sapagkat ang pag-unawa ay mas malakas kapag ibinabahagi. At kung nais mo pang malalim na lakbay sa pilosopiyang ito, maaari mong sundan ang ating daan. At higit sa lahat, kaibigan, ipagpatuloy mo ang paglakad. Dahil ang pinakamagandang kabanata ng iyong buhay ay nagsisimula sa katahimikan. Kapag tuluyang narating mo ang puntong hindi ka na binabalot ng pangamba, nagbabago ang kulay ng mundo. Hindi mo na kailangang magtago. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Hindi mo na kailangang humingi ng pag-unawa mula sa mga taong hindi kayang tumingin sa iyo ng may respeto noong naroon ka pa. Sapagkat may himalang nangyayari kapag natutunan mong tumahimik at tumayo ng buo, ang katahimikan mo ay nagiging pintuan ng bagong anyo mo. Ang dating ikaw, yung laging nag-aabot ng sarili, yung laging nagtitiis, yung laging nagbabaon ng luha para hindi sila masaktan, unti-unting nawawala. At mula sa pagkawala na yon, may bagong ikaw na lumilitaw. Hindi palalo, hindi malamig, kundi mas matatag, mas malinaw, mas marunong ngumiti, dahil wala nang bigat na dinadala para sa taong hindi marunong kumarga ng sarili nilang sala. At habang ikaw ay humuhubog muli ng iyong sarili, nararamdaman nila ang isang bagay na hindi nila inakalang darating. Ang huling yugto ng pag-intindi, ang paggalang sa iyong kalayaan. Hindi dahil minamahal ka nila, kundi dahil nakita nila sa wakas ang lakas na hindi nila nakita dati. Ang lakas na tinakpan nila ng tingin. Ang lakas na tinanggap nila na parang karapatan nila. Ang lakas na ngayon ay hindi na nila maangkin. At iyon, kaibigan, ang tunay na tagumpay. Hindi ang pagmamalaki. Hindi ang paghihiganti. Hindi ang paghihintay na bumalik sila at sabihin ang mga salitang matagal mong gustong marinig. Ang tunay na tagumpay ay ang araw na hindi mo na sila kailangan upang malaman mong mahalaga ka. Na hindi mo na kailangan ang mensahe nila para maging payapa. Na hindi mo na kailangan ng paghingi nila ng tawad para malaman mong tama ang pag-alis mo. At ang araw na iyon ay darating hindi dahil may ibang pumili para sa iyo, kundi dahil ikaw mismo ang pumili sa sarili mo. Sa puntong iyon, mararamdaman mong para kang humahawak ng malamig na tubig sa palad mo, kalmado at malinaw. Sa wakas, wala ka nang dinadala na hindi iyo. Wala ka nang pinapanagutan na hindi mo kasalanan. Wala ka nang sinusubukang buuin na hindi naman kailanman kayang tumayo sa sarili nitong paa. At dito, maalala mo ang isang payo mula kay Marcus Aurelius. Isang paalalang tila isinulat para sa sandaling ito. Look well into yourself. There is a source of strength which will always spring up if you will always look. At totoo yon. Sapagkat ang lakas na hinahanap mo noon mula sa ibang tao, ang lakas na inaasahan mong ibabalik nila kapag nagmakaawa ka, ang lakas na inaakalang mawawala kapag iniwan mo sila, nasa loob mo pala mula sa simula. Hindi ito kailanman nawala. Nakatago lamang ito sa likod ng takot na mawala sila. Nakasiksik lamang ito sa likod ng pagnanais mong hindi ka iwan. At noong naglaho ka, noong nagbigay ka ng distansya, noong pumili ka ng katahimikan, doon ka sa wakas nakalapit sa lakas na iyon. At ngayon, narito ka. Mas tahimik, mas malalim, mas buo. Kung umaabot sa iyo ang bahaging ito ng ating paglalakbay, marahil ay may isang bagay kang kailangang marinig ng malinaw, isang bagay na hindi nila nasabing sapat o hindi nila sinabi kailanman. Hindi ka nabawasan nang umalis ka, nadagdagan ka. At kung may natutunan tayo mula kina Seneca, Epictetus at Aurelius, ito iyon. Ang tunay na kalayaan ay nagsisimula kapag natuto kang alisin ang mga tanikala na ikaw mismo ang pumiling buhatin. Kaya ngayon, bago tayo tuluyang magtapos, nais kong ibalik ang tanong sa iyo. Hindi para pasagutin mo ako, kundi para pasagutin mo ang sarili mo sa oras na handa ka na. Kung ang katahimikan ko ang nagligtas sa akin, bakit ko pa hahayaan ang ingay ng mga taong hindi marunong magpahalaga ang magdikta ng buhay ko? Hayaan mong sayo manggaling ang sagot.
sapagkat ang sagot, kaibigan, ay magiging simula ng bagong landas mo. Kung naramdaman mo ang bigat at liwanag ng ating pag-uusap, ibahagi mo ang iniisip mo sa mga komento sapagkat marami ang naglalakad sa dilim at baka ang salita mo ang maging ilaw nila. At kung nais mo pang palalimin ang iyong paglalakbay tungo sa kalayaan, kapayapaan at matibay na pag-iisip, manatili ka sa landas na ito kasama ko. At tandaan mo bilang huling habilin, hindi mo kailangan ng kahit sino para maging buo. Pero kapag pinili mong magmahal muli, huwag mong bitawan ang sarili mo. Maglakad kang matatag, kaibigan. Yung katahimikan mo ay hindi pagtatapos. Ito ay bagong simula.